Pinadala ako ng kumpanya ko sa ibang bansa 3 buwan na ang nakalipas. Nagbago ang plano. Maaga akong bumalik ng 1 buwan. Maling password. Pero hindi man lang ako makapasok sa sarili kong bahay. Maling password. Sino ba yan? Sino yang may maleta sa labas ng ganitong oras? Kung namamalimos ka, pumunta ka sa ibang lugar. Wala akong maibibigay sa'yo. Sino ka ba? Ito ang bahay ko. At bakit suot mo ang pajama ko? Bahay mo? Payama ko to. Sabihin ko lang, medyo komportable sila. Medyo masikip lang. Ano ba ang ginagawa mo? Pumapasok ka sa bahay ng iba ng ganitong oras? Binabalaan kita. Tatawag ako ng pulis. Nakatira ka sa bahay ko? At tatawag ka ng pulis? Anong ibig mong sabihin na iyo at akin? Ito ang bahay ko. Ikaw, lumayas ka. Baliw. 2 buwan ang nakalipas? Nagmadali akong pumunta sa ibang bansa. Natatakot ako na maiwang mag-isa ang aso ko. Kaya nagbayad ako ng $20,000 para sa isang housekeeper na nakatira. Bago ka pa sa trabahong ito. Siguro hindi ka talaga ang gusto ko. Mr. Vance, nakikiusap ako. Paki-hire mo ako. Ang hirap ng buhay ko. Ang asawa ko ay namatay sa sakit 2 taon na ang nakalipas. Naubos ang aming ipon dahil sa kanyang pagpapagamot. Ang anak ko ay nawalan ng lahat sa negosyo kamakailan. Ngayon halos hindi na kami makabili ng pagkain. Hindi ako humihingi ng malaking sahod. Gusto ko lang, kailangan ko lang ng trabaho para suportahan ang anak ko. Mr. Vance, nakikiusap ako. Pakiusap, maawa ka. Bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Mr. Vance, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Mrs. Miller, pakiusap, tumayo po kayo. Kukunin ko siya. Hello Ethan, maayos ba ang lahat dyan sa ibang bansa? Ako na ang bahala dito, huwag kang mag-alala. Mrs. Miller, nagdala ka ng mga estranghero sa bahay ko? Bakit? Ethan, di ba sabi mo babalik ka sa 3 buwan? Bakit ka maagang bumalik? Kung hindi ako maagang bumalik, hindi ko malalaman na inilipat mo ang buong pamilya mo sa bahay ko. Buksan mo ang pinto. Ethan, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo. Nagkaroon ng biglaang baha sa amin at tinangay nito ang bahay namin. Wala silang mapuntahan, kaya naisip ko na mananatili sila ng ilang araw. Aalis sila kapag tumigil na ang ulan. Ethan. Ethan. Ano tong nangyayari? Sino ka? Ito ang bahay ko. Bakit ka pumapasok dito? Ethan, sabi ng anak ko, mahal daw ang mga alagang hayop sa syudad, kaya nagdala siya ng ilan mula sa amin para alagaan. Mag-isa kang nakatira sa napakalaking bahay, ang lamig at walang laman. May ilang buhay na bagay sa paligid, ang bahay ay puno na ng buhay ngayon. Sino ang nagsabi sa iyo na galawin ito? Akala ko itong itim at puting larawan ay mukhang malas sa sala. Kaya tinakpan ko ito ng tela. Binayaran kita ng $20,000 para alagaan ang aso ko at bantayan ang bahay ko. Nag-aalaga ka ng manok sa bahay ko. Inilipat-lipat mo ang mga gamit ko. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan? Ano? Huwag kang sumigaw sa nanay ko.
Tinangay ng bagyo ang bahay namin. Wala na kaming bahay. Ang bahay mo ay malaki at kalahati nito ay walang laman. Ano naman ang masama kung manatili kami ng ilang araw? Ethan, maawa ka naman po sa amin? Talaga po? Gumuho ang bahay ninyo? Pumunta kayo sa gobyerno, sa insurance company ninyo, sa mga kamag-anak ninyo. Hindi silungan ang bahay ko. Ano ba to? Nasaan si Mochi? Nasa itaas. Ethan, kalmahan mo lang. Moki, kapit lang Mochi. Linawin ko lang. Ang mahalaga ng aso mong walang kwenta. Hindi namin ito ginalaw. Pumatay ito ng 2 sa aming mga manok. Alam mo ba kung magkano ang bawat isa? Ethan, dinala ko ang mga manok na iyon para matulungan kang mabawi ang iyong lakas. Lumayas ka! Ano? Sabi ko, lumayas ka! Ako? Hindi ka aalis? Ethan. Ethan, baliw ka ba? Umalis ka! Ethan, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Umalis ka! Ethan, kung hindi ka titigil, tatawag ako ng pulis. Sige, tawagan mo sila. Tingnan natin kung sino ang hulihin nila. Kapit lang, Mochi. Kapit lang, Mochi. Ano bang problema ng gago na yan? Sa matinding dehydration, mababang asukal sa dugo, at isang banyagang bagay sa bituka, hindi ito kumain ng maayos ng ilang araw. Kung dumating kayo ng kalahating oras mamaya, walang makakapagligtas sa kanya. Ethan, nakabalik ka na. Nag-away sila kagabi. Hindi sila natulog hanggang madaling araw. Mas mabuti. Huwag mo munang gamitin ang master bedroom. Inayos ko na ang study para sa'yo. Pumunta ka roon at magpahinga. Tingnan mo kung gaano kapula ang mga mata mo. Hindi ka nakatulog buong gabi, hindi ba? Ethan, hindi ka ba nag-aalis ng sapatos sa bahay? Ang dumi? Binibigyan ko kayo ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na iyon, lahat kayo ay mag-impake ng lahat at aalis. Ethan, pakinggan mo muna ako. Ayaw kong makarinig ng anumang dahilan. Kung nakatira pa rin kayo dito, pagkatapos ng 3 araw, dadalhin ko kayo diretso sa korte. Ethan, teka. Magpahinga ka, okay? Sapatos sa loob? Hay nako. Uy, ipasa mo. Ipasa mo. Ganda ng tira. Pasa. Ganda ng pasa. Ganda ng tira. Ganda.
Pervert ka. Uy, ang kapal ng mukha mo? Pinanood mo ang asawa ko na magpalit? Pervert ka! Tulong! May tao! Tulungan mo ko! May pervert dito! Dali! Siya iyon. Tatawag ako ng security ngayon. Pumasok ka sa sikat ng araw at ginawa mo ito? Higit ka ba sa batas? Pumasok? Ito ang bahay ko. Araw-araw kami dito. Ang alam lang namin, nakatira sila dito. Hindi ka namin nakita dati. Ang pangalan ko nasa titulo. Sapat na iyang patunay, hindi ba? Oh, ikaw lang pala ang may titulo? Sandali. Hoy, lahat, tingnan ninyo. Tingnan ninyong mabuti. Meron din ako. Nakatira si Mrs. Miller dito araw-araw. Tinulungan niya ako magbuhat ng groceries dati. Pumunta ka rito, dala ang peking titulo at kumilos kang parang maton? Namatay ba ang mga magulang mo? Hindi ka ba nila tinuruan kumilos? Totoo ang titulo ko. Ikaw. Naninilip ka sa isang babaeng nagpapalit. Ikinaway mo ang peking titulo para takutin ang mga tao. Dapat, nasa kulungan ang mga tulad mo. Si. Tatawag ako sa pulis. Ethan, huwag kang tumawag ng pulis. Kapag napatunayan nilang sumilip ka kay Sofia, hindi na iyon mawawala. Kasal na kami ni Sofia sa loob ng maraming taon. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kung hindi ka magpapaliwanag, huwag mong asahan na makakaalis ka ngayon. Ang galing ng hagis. Tingnan natin kung susubukan niya ulit. Gumawa ka ng kahiya-hiya at pumunta ka pa rito, tubig ang nararapat sa iyo. Napakabata mo, pero puro marumi at kahiyahiyang bagay ang ginagawa mo. Paano mo haharapin ang mga magulang mo? Ako ang lehitimong may-ari ng bahay na ito. Ngayon, kinukulong at minumura ako ng mga nanghihimasok. Ang bahay na ito ay puro problema lang. Walang saysay na panatilihin ito. Sige, kasalanan ko. Hindi ko dapat basta na lang itinulak ang pinto. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Dapat sinabi mo iyon sa simula pa lang. Makinig ka, may sasabihin ako. Kung maglakas loob kang pumasok muli, hindi lang iyan sa isang balde ng tubig. Ang lambot ng puso mo. Pagkatapos ng lahat, pinakawalan mo pa siya. Kung ibang tao, dinala na siya sa pulis. Tama. Kayo ay matapat at disenteng tao. Lagi kayong mabait sa iba. Nakasalamuhan ninyo ang isang manyak na tulad niya. Naaawa talaga ako sa inyo. Wala na. Bata pa siya at hindi pa alam ang tama. Hindi na namin siya sisihin. Kung iyon lang, aalis na kami. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Salamat. Walang problema. Zach, tulungan mo akong ibenta ang bahay. Kailangan ko itong maibenta ng mabilis. Pwede nating presyuhan ito ng mas mababa sa merkado. Ethan, maganda ang lokasyon ng bahay na iyon. Ibebenta mo na lang iyon ng ganon? Hindi mahalaga ang pera. Isa lang ang kondisyon ko. Dapat matapang ang bibili. Isang taong walang takot. Sige, ako na ang bahala. Sinabi ni Zach na nagmamadali kang ibenta ang bahay mo at kailangan mo ng buyer na walang nanggagambala. Sama. Mukhang may problema ka. Ikwento mo ang bahay mo. Nasa Grand Horizon Apartments, sa downtown. Fully furnished ito, 300 square meters. Ang market value ay mga $6 na milyong. Wow, medyo maganda. Magkano? $5 milyong, cash, isasara sa loob ng 1 linggo. Kulang ng 1 milyon. May kasamang problema ang bahay. Kumuha ako ng maid bago ako umalis sa ibang bansa. Nang bumalik ako, natuklasan ko dinala niya ang buong pamilya niya. Tumanggi pa rin silang umalis. Ilang tao? 3. Isang matandang babae, ang kanyang anak na lalaki, at manugang. Ang buong angkan. Ha? Perpekto. Makikipag-usap sa mahihina at marupok?
Iyan ang espesyalidad ko. Mr. Vance, kapag nailipat na ang ari-arian, mapupunta kay Mr. Stone ang pagmamayari. Sigurado po ba kayo dyan? Opo, sigurado. Masaya akong makipagnegosyo sa iyo. Masaya akong makipagnegosyo sa iyo. Sa iyo na ang bahay mula ngayon. Paano nating haharapin ang mga tao sa loob? Ikaw ang masusunod. Huwag mag-alala. Ipapakita ko sa kanila ang mga patakaran. May plano ako ngayong hapon. Kukunin ko ang bahay ng alas 8 ngayong gabi. See ya. Talaga mo itong naibenta? Ito lang ang bahay na iniwan sa iyo ng mga magulang mo. Kung nakita nila ang itsura ng bahay ngayon, mas gugustuhin pa nila itong ibenta kaysa sa akin. Pero, ang litrato ng pamilya natin at ang kanilang mga larawang pang-alaala ay nasa loob pa. Kailangan kong makuha ang mga ito. See. Tara na. Konti pa, sa kaliwa. Medyo pa kaliwa pa. Oo, iyan na. Diyan lang. Perpekto. Ingat. Huwag kang mahulog. Kumusta iyan? Tuwid ba? Kahit saan ka pumunta, bumalik ka at tingnan mo itong litrato. Malalaman mo kung nasaan ang tahanan. Nanay, uy, tingnan mo itong litrato. Maganda ang litratong ito na nakasabit dito. Mas maganda ito kaysa sa luma. Ang luma ay sobrang walang sigla. Ang tingin pa lang dito ay parang malas. Sofia, pagbalik mo sa kwarto mo, ilak mo ang pinto. Sa pagkakataong ito, Mr. Vance, hindi na magkakamali ng pinto, di ba? Ginagawa mong parang bahay mo ang bahay ko. At sinisisi mo ako? Bakit mo itinapon ang portrait ng pamilya ko? Yun ba? Nasira ang stand ng frame. Akala ko ayaw mo na. Yung mga memorial portrait ng mga magulang ko? Yung mga black and white photos ay nakakatakot. Di ko alam kung saan ko sila itinapon. Malamang, kinuha na sila ng basurero. Hay, tama na. Ilang basurang litrato lang yan. Hindi naman mahalaga yan. Bumili ka na lang ng bago mamaya. Eksakto. Ano? Sinilip mo si Sofia. At ngayon gusto mo akong saktan? Halika, halika. Subukan mo akong saktan. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Wala na sila, kaya hayaan mo na. Bakit mo pa pinanghahawakan ang mga bagay na ito? Yan lang ang nagpapalungkot sa'yo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tara na, Mr. Vance. Huwag mong hayaang matamaan ka ng pinto. Mr. Vance, huwag mong hayaang matamaan ka ng pinto. Yung mga black and white photos ay nakakatakot. Wala na sila, kaya hayaan mo na. Alas 8 mamayang gabi. Eksaktong oras. Huwag mong hayaang makatakas ang kahit isa. Hintayin mo ako. Dapat ba talaga nating gawin ito? Tingnan mo yan. Anong mali doon? Wala naman siyang ginawang masama sa atin. Nakatira tayo rito. Sofia, hindi mo lang maintindihan.
Walang trabaho si Lucas. Anong klaseng lugar ang tinitirhan natin dati? Tumutulo ang basement na yon tuwing umuulan. Iniisip lang ni Mommy kayo ni Lucas. Tama po, Ma. Bakante lang ang lugar. Kapag matagal na tayong nakatira dito, sino ang magpapalaya sa atin? Uy, pabahay ito ng school district. Mag-isa si Ethan, kaya hindi niya kailangan. Mananatili muna tayo rito. Huwag ninyong hayaang masayang ang ganitong magandang pagkakataon. Kapag nagkapamilya na siya balang araw, aayusin natin yan. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti niya. Ama, tama po kayo. Ang talino po ninyo. Tama. Naku, tiyak na yung kapitbahay na babae. Sabi niya nagluto siya ng sopas para sa atin. Dinadala na niya yan. Sige na. Tingnan mo ang social circle ni Mommy. Ha? Ikaw, sino ang gusto mo? Iyan ang dapat kong itanong sa iyo. Bahay ko ito. Bakit ka nakatira dito? Iyo? Imposible. Tingnan mong mabuti. May 1 oras ka para mag-impake at umalis. Sir, bumaha sa bahay namin. Wala na kaming mapuntahan. Maawa naman po kayo. Tara na. Sino ka ba? Ha? Akala mo ba isang walang kwentang papel? Bakit mo siya sinaktan? Ma'am, dapat may ebidensya ka. Nakita ng kamera sa hallway ang lahat. Siya ang unang gumalaw. Depensa ko lang iyon. Saka, nasagi ko lang siya. Ew, ang sakit. Hoy, anong ginagawa mo? Sa atin iyan. Iyo? Bakit mo binasag ang picture frame namin? Masakit sa mata. Tangina mo. Tangina mo. Lucas, aray. Hoy pare, hindi ka tunay na lalaki, pero mainitin ang ulo mo. 2 beses mo na akong sinaktan. Paano kung tumawag ako ng pulis ngayon? Sino sa atin ang makukulong? Tulong, may tao, tulong, inaatake niya kami. Tulong, may tao, inaatake niya kami. Bilis, Diyos ko. Tingnan mo, yan siya. Sino ka? Nagre-record na ako. Relax. I-film mo muna to. Tingnan mong mabuti. Titulo ko ito. Hindi ba ito bahay ni Mrs. Miller? Eto, sabihin mo, gaano mo na siya kakilala? 2 o 3 buwan. Alam mo ba kung paano sila lumipat? Ikaw, hindi ko siya kilala. Madam, huwag kang umiyak. Makatuwiran akong tao. Akin ang bahay na ito. I-verify mo sa county kung duda ka. Ang bahay ay nasa pangalan ko na. Sino ang nagpaiwan sa inyo? May kontrata ba kayo? Sino ang kumukuha ng upa ninyo? Oh, kailangan mo pa ng oras ha? Sige, kukunin ko ang bahay ng 8 a.m. Mula ngayon hanggang 8 a.m. bukas, pwedeng kayo manatili dito. Pero kung mananatili kayo pagkatapos, magbabayad kayo ng upa, walang dahilan. Nandito lahat ang mga kapitbahay kaya sila magiging saksi. Kukunin ko ang bahay ng 8 a.m. Pero, Alis na rin kam. Ano ang gagawin namin ngayon? Ano ang gagawin namin ngayon? Anong ginagawa mo? Darating sila bukas ng umaga para kunin ang bahay. Teka, tama na. Hindi tayo pwedeng umalis ng tahimik lang. Ano? Parang aso ba tayo na hinahabol? Anong gagawin natin ngayon?
Nasa kanya ang titulo. At mukhang hindi siya basta-basta. Baka isa siyang makapangyarihan. Buisit, makapangyarihan? Hindi pa nga ako nakakabawi kay Ethan. Nagdala siya ng tambay na galing sa wala. Akala mo takot ako? Tama na. Tigilan niyo na ang away. Anong gagawin natin? Dapat may katarungan. Ano kung may mga tao siya? Akala mo ba mag-isa ako? Hey David, hindi ba sabi mo dati gusto mo ng murang paupahan? Meron akong study room, $800 kada buwan. Interesado ka? Seryoso? Lucas, napakabait mo. Sige, pupunta ako mamayang gabi. Siya? Kita mo, marami akong kakampi. Bakit matatakot sa isang tao? Oh, si Lucas, ang pinakamahusay. Narinig mo yon? Pupunta na ako. Hey, David. Tuloy ka. Ipapakita ko sa iyo ang lugar. Dito lang. Salamat, Lucas. Heto, ang ganda ng lokasyon na ito. At $800 lang ang singil mo? Tunay kang kaibigan. David, sa totoo lang, may problema ako kamakailan. May isang go na gusto kaming paalisin. Kahapon, dumating pa siya para mang-istorbo. Huwag kang mag-alala, Lucas. Nandito ako. Subukan niya lang. David, tunay kang kaibigan. Tara, ipapakita ko sa iyo ang kwarto. Nako, bumalik na naman siya. Bakit mo binubuksan ang pinto namin? Buisi. Ev, Gusto mong tumambay dito, no? Di mas mabuting manatili ka. tangina mo. Tumakas siya? Huwag kang matakot, Lucas. Babantayan kita sa susunod. Ethan, may broadband card ka, di ba? Oo, nandito rin ang water, power at gas cards. Ano yon? Wala. Gamitin mo muna ang broadband card. Nasaan ka? Kukunin ko mamayang hapon. Pumunta ka sa pet hospital. I-send mo ang address. Okay. Isasama kita sa bagong bahay sa ilang araw. Push. Kailangan ko ng backup. Dali. Push, push. May tao. Dali. Ningia. Mapanalo na sana ako. Uy, honey. Hinawakan mo ba ang internet cable? Hindi. Sino ang humawak ng cable mo? Bakit walang wifi? Nagvi-video call ako sa tiyahin mo. Pinapakita ko sa kanya ang kwarto natin. Ma, wala ka ring internet? Lucas, wala talaga ang wifi. Hindi man lang mag-load ang mga short videos. Alam ko na kung ano ang nangyari. Mark, yung Chach, na yun ang gumawa nito. Akala mo ba madali akong guluhin? Pupunta na ako ngayon sa property office. Staff ng property management. Nasaan ka? Kunin mo ang manager mo. Kaya pala laging nadi-disconnect ang internet natin. Sinuhulan mo ba siya? Mr. Miller, paano mo nasabi iyan? Kailan pa kami nakatanggap ng suhol? Hindi? Bakit mo siya pinagtsaa? Anong nangyayari sa internet natin? Naputol lang bigla. Wala ka bang magagawa? Mr. Miller, ganito kasi iyan. Inusisa ko na para sa iyo. Ang account holder ng internet ng 702 ay si Mr. Ethan. Si Mr. Ethan ang nag-authorize kay Mr. Stone na i-cancel ito ngayong araw. Ang service center ay ang may-ari lang ang kinikilala. Wala kaming autoridad na makialam. Bakit hindi mo dalhin ang iyong mga ID sa service center at kumuha ng bago? Nagkakaroon ka ba ng internet withdrawal? Hintayin mo lang.
Ano daw sabi ng management? Si Mark ay umiinom ng tsaa sa opisina. Sabi nila si Ethan ang nag-cancel ng internet. Wala raw silang magagawa. Gaano ba kamahal ang isang internet connection? Bakit hindi na lang tayo kumuha ng sarili natin? Eksakto. Mag-rent na lang. Paano tayo mabubuhay ng walang internet? C. Oh my God. Ang mahal. Ano sa tingin mo? Sige, naka-order na. Ngayon gusto kong makita kung ano ang magagawa ng B, Chach, na iyon sa akin. Moki. Gusto mo dito? Pet-friendly itong complex. May malaking damuhan sa baba. Maraming corgi at golden. Pag gumaling na ang mata mo, isasama kita sa baba para maglaro. Ethan, tingnan mo. Para sa akin to? Oo, bihira lang kami sa bahay. Kailangan mo ng kasama, di ba? Siya, si Mochi. Siya na ang magiging kasama mo mula ngayon. Moki. Moki. Mark. Uy, ang ganda ng bagong lugar mo. Mas maluwag ito kaysa sa dati. Kumusta dyan? Inaayos na. Hindi sila umaalis, kaya pinutol ko muna ang internet nila. Ibigay mo sa akin ang water at power cards. Mark. Narinig ko nag-eskandalo sila sa management office. Hayaan mo silang mag-eskandalo. Marami na akong nakitang tulad nila. Sige, aalis na ako. May kailangan akong asikasuhin. Bye. Iiwanan kita ng konting mainit na tubig. Pero papatayin ko lahat ng malamig na tubig. Sa tingin mo, hindi kita kaya? Aray, Ano ba yan? aray, put, ng ina. Ang init ng tubig na to, para akong niluluto. Puro mainit na tubig, put, ng ina. Pareho lang sa kusina. Walang lumalabas na malamig na tubig. Sobrang init ng mainit na tubig. Hello, property management pa ito? Nasa building 23 ako, unit 702. Wala kaming malamig na tubig. Ang init ng tubig, kaya pang mapaso ang baboy. Wala bang magagawa ang property office ninyo? G. Miller, na-check na namin ang records. Ang balbula ng Unit 702 ay inayos ayon sa kahilingan ng may-ari. Lahat ng setting ay nasa normal na limitasyon. Walang problema. Hindi maaari. Nakatira ako dito, kaya ako ang may-ari. Inuutusan kita na buksan ang malamig na tubig ngayon din. Narinig mo ba ako? Pasensya na, G. Miller. Ang rehistradong may-ari ng 702 ay hindi ikaw. Kung may tanong ka, mangyaring kontakin ang may-ari para ayusin ito. Hoy! Hello? Put, ng ina. Ito. Ta. Mukhang ganito na lang gagamitin. Aray. Ninga. Ano? Anong nangyayari? Ma'am, ano? Ay, ang gripo. Ano? Ano ang gagawin natin? Oh Diyos, lintik. Ay, sapatos ko. Bago kong sapatos. Lucas, ayaw tumigil ng gripo. Ethan. Dahil yan sa ninang yan. Kinokontrol niya ang tubig mula sa malayo. Paano tayo mabubuhay ng ganito? Tawagan mo si Ethan ngayon din. Niblock niya ako. Paano niya nagawa to at pinahirapan tayo? Ano bang sinusubukan niyang gawin? Niblock ka niya? Sige,
Matapang ang nginang yan. Babayaran niya to. Ay, hindi. Lucas, nasira rin ang bag na ito. Basura na ang lahat ng laman. Tama na. Nakikita ko. Aayusin mo ito ngayon. Ano? Hindi ako ang sanhi ng baha. Wala kang sinabi nung lumipat ka. Ngayon may nangyari. At sinisikil mo ako? Sinisikil kita? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga gamit sa bag ko? Ang mga headphone na ito palang katumbas na ng isang buwang renta? Kaya, paano mo ito aayusin? Ikaw. Siya. Tatawag ako ng repairman ngayon din. Okay? Aayusin natin ang gulo na ito ngayon. Ev? Tama na. Inalagaan ko ang bahay niya ng maraming taon. Pinakain ko pa ang aso niya. Binablock niya ako ng ganoon na lang. Hindi man ako makasinggit ng salita. Oh, tama na. Anong magagawa ng pag-iyak? Ha? Inaapakan niya tayo at ginagago tayo. Ma, may naisip ako. Alam mo kung ano ang pinakaayaw ng internet? Ang malakas na nang aapi sa mahina. Umupa si Ethan ng siga para apihin tayo. Hindi ba iyon ay isang balitang handa na? Gagana ba iyon? Sige na. Ma, huwag kang mag-alala. Ang mga katulad niya, ang pinapahalagahan ay ang pag-iingat ng mukha. Kung gusto niyang maglaro, tingnan natin kung may mukha pa siyang ihaharap. Paano kung bumalik si Ethan? Ethan, hayaan mo siyang dumating. Matagal ko nang gustong makipag-ayos. Sino ba ang takot sa kanya? Hahanapin ko siya ngayon din. Kami lang ay mga walang magawa. Sobra na ang ginawa sa amin. Pumasok sila at sinira ang lahat. Ayun siya. Nandito siya. Tara, tinawagan mo pa ang mga reporter. Ang galing ng palabas. Kayo po ba si Mr. Stone? Taga City Life News Team kami? Sinasabi ng pamilyang ito na pinutol mo ang kanilang tubig at kuryente at marahas mo silang pinalayas. Paano mo iyan ipapaliwanag? Ano ba ang dapat kong sabihin? Legal kong binabawi ang ari-arian ko. Anong problema? Maaari akong tumestigo. Nakita ko mismo noong gabing iyon. Itong lalaki inihagis si Ethan sa sahig. Pagkatapos ay sinira niya ang larawan ng pamilya. Mabangis siya. Eksakto, iyan siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya rito? Mula nang dumating siya, ang buong gusaling ito, wala nang sandaling kapayapaan. Hoy, madam. Kung talagang pag-aari mo ang lugar, harapin mo ako sa opisina ng ari-arian. Napilitan kaming gawin ito. Wala kaming ibang mapuntahan. Sinimulan nilang sirain ang lahat. Kung hindi ko sinabing sa amin ang bahay na ito, sino ang tutulong sa amin? Kung hindi ko sinabi iyon, malamang natutulog kami sa lansangan ngayon. Tingnan mo, reporter. Ito ang dating bahay ng pamilya ko. Talagang sinira ito ng ulan. Hindi kami nagsisinungaling. Wala talaga kaming matitirahan. G. Stone, maaaring pag-aari mo ang lugar. Pero itinutulak mo sila sa sukdulan. Walang magsasabing tama iyon. Nananakit ng mga disenteng tao, hindi iyon kasanayan. Oh? Ganoon ba? Oy, naghahanap ka ng masuntok, ang tingin sa iyong mga mata. Hoy, tingnan ninyo ang mga mata niya. Ganyan siya kahit nandito ka. Ano ang mangyayari kapag wala ka? G. Stone, maraming saksi ang nag-aakusa sa inyo ng marahas na pagpapalayas sa kanila at pagputol ng mga utilities. Paano ninyo iyan ipapaliwanag? Bukod doon, hindi sinabi ni G. Vance na hindi sila maaring manatili. Noong nagstay siya sa amin ngayong gabi, inayos ko pa ang kama niya. Sino ang nagsabi na hindi sinabi ni G. Vance na hindi sila pwedeng manatili? Naku, Ethan, dumating ka sa tamang oras. Sabihin mo sa mga reporter ang nangyari. Hindi ba ikaw ang kumuha sa akin bilang kasambahay mo? Hindi naman ako nagsisinungaling, di ba? Tama. Ayon sa Artikulo 4 ng Kontrata ng Kasambahay, sa panahon ng pagtatrabaho, ang Partido B ay maaaring manirahan sa bahay ng Partido A. Pero hindi maaaring payagan ng Partido B ang sinumang wala sa kontrata na manatili.
Ang bahay ay hindi maaaring gamitin para sa anumang bagay na lampas sa napagkasunduang serbisyo. Ang kasambahay ay hindi libreng nangungupahan. Kailangan ko bang basahin ang mga salitang iyon para sa iyo? Ipinaliwanag ko sa iyo noon. Ang bahay namin sa probinsya ay tinangay ng bagyo. Wala na silang ibang mapuntahan, kaya ilang araw silang tumira. Ano bang inaasahan mo matulog kami sa ilalim ng tulay? Tinulungan kitang maglinis ng bahay mo. Maglinis ng bahay? Lahat, tingnan ninyo. Ito ba ang tawag mong paglilinis? Kaya totoong bahay ng iba ito. Paano mo nagawang magsinungaling sa amin? At itong lalaki. Autorisado ba siya sa ilalim ng kontrata? Hoy, Gen Ang Miller. Nagsinungaling ka at sinabing sa iyo ang bahay. Sinabi mo sa mga kapitbahay at reporter dalawang magkaibang kwento. Nakatira sa bahay ng iba ay masama na. Pero, sinira mo ito ng ganito? Genji, Miller. Isa pa. Patuloy mong sinasabi na inalagaan mo ang aso ko. Sabihin mo sa lahat, dito mismo sa camera. Anong klaseng pag-aalaga iyon? Aso. Oh, yung asong iyan. Naku, talaga. Parang nakita na kitang naglalakad sa kanya dati. Dati siyang mataba at malusog. Paano nangyari na ganito siya ngayon? Tama. Madalas akong wala dahil sa trabaho. Sa pagkakataong ito, matagal akong nasa ibang bansa. Kaya umupa ako ng katulong para alagaan ang aso ko. Masigla pa siya bago ako umalis. Pero nang bumalik ako, sakto lang na nailigtas siya. Sabi ng veterinaryo, kung ako ay nahuli ng kalahating oras, hindi na siya makakaligtas. At kayo? Pinipilit pa rin ninyo akong humingi ng tawad sa mga taong nakatira sa bahay ko. Ethan, pasensya na talaga. Totoo, hindi ko alam noon. Inakusahan mo siyang pervert at ginamit mo kaming mga sangla. Ganyan ka ba mag-alaga ng aso? Sinasabi ninyong mabuti kayo? Naku, talaga? Mr. Stone, kayo ang legal na may-ari ng bahay na ito. Dahil sa sitwasyon, ano ang masasabi ninyo? Sige, ganito kasi iyon. Nakita ng lahat ang nangyari. Ibinenta sa akin ni Mr. Vance ang bahay. Nakapirma na ang kontrata, na-transfer na ang titulo, at nasa aking pangalan ang deed. Pero kayo nakatira pa rin dito nang walang karapatan. Hindi tama iyon. Uy, lahat. Narinig ninyo siya. Papayag ba kayo na lumipat ang ganyang tao? Sinira niya ang mga bagay-bagay at nanakit ng mga tao pagdating niya. Iyan ay direktang organized crime. Gusto ninyo ba talaga siyang maging kapitbahay? Tingnan ninyo ng mabuti. Galing ako sa lehitimong kumpanya. Ikaw ang gangster dito. Mr. Lucas, huwag kang magkalat ng chismis sa harap ng reporters. Tinatawag mo akong gangster? Kung gayon, kailangan mo ng patunay. At kung wala, sasampahan kita ng kasong defamation. Buwisit. Manager Woods, narinig mo ang buong usapan, di ba? Inamin lang ni Clara na ang buong pamilya niya ay ilegal na nakatira sa bahay ko. At sinaktan nila ang aso ko. Oh, Ethan. Ethan, ang asong iyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ito nagkasakit. Pinakain ko naman talaga ito. Araw-araw ko siyang pinakain. Ethan, hindi ko sinasadya itong mangyari. Sa ngayon, trabahong ito lang ang meron ako para suportahan ang buong pamilya ko. Ethan. Nalugi ang breakfast place ni Lucas. Wala na kaming ibang mapupuntahan. Kung wala ang trabaho kong ito bilang katulong na may bubong sa ibabaw ng aming mga ulo, paano makakaligtas ang pamilya ko? Gusto mo akong umalis? Saan ako pupunta? Sofia, magsalita ka. Palaging may sakit sa puso si nanay. Tumatanda na siya, at may banayad siyang cerebral infarction. Buong gabi siyang nagpupumiglas. At, kagabi, narinig ko pa siyang humihingal sa kama. Mr. Vance, natatakot ako na baka may mangyari sa kanya. Ethan, matanda na ako. Walang nakakaalam kung kailan ako mamamatay. Wala akong matuluyan. Nakahanap ako ng matutuluyan para sa mga anak ko. Mali ba iyon? Kung dahil sa iyo'y mawala ang trabahong ito, paano ako mabubuhay?
Mr. Vance at Mr. Stone, pwede ba nating pag-usapan ito? Bigyan pa sila ng ilang araw. Puro matatanda at bata ang nasa pamilyang ito. Kailangan nila ng oras para makahanap ng lugar. Ethan, Mark, tingnan ninyo ang nanay ko. Tumatanda na talaga siya at mahina na ang kanyang kalusugan. Bata pa kayong dalawa. May iba pa kayong matutuluyan. Kayo ba? Talaga bang gusto ninyong itulak ang nanay ko sa kamatayan? Sige, ilang araw pa. Pero may dalawa akong kondisyon. Una, ang gastos sa paggamot at pagkain ni Mochi ay umabot sa $2,600 na responsibilidad mong bayaran. Nasa akin ang lahat ng resibo. Maaari mong tingnan ang mga ito kahit kailan. Pangalawa, Mr. Stone ay ang legal na may-ari ng bahay na ito ngayon. Nakapangalan siya sa titulo. Kahit pumayag siyang pansamantalakang manatili, binayaran niya ang bahay na ito. Hindi kanya pwedeng patirahin dito ng libre. Paano natin ito haharapin? Sige, hindi naman ako mahirap pakiusapan. Dahil nasa alanganin siya, maari kang manatili pansamantala. Pero hindi man lang ako makapasok sa pinto ng sarili kong bahay. Hindi ba sa tingin mo'y mahirap bigyang katwiran iyon? $2,600. Saan ko makukuha iyon? Nalugi ang negosyo ni Ethan. Wala kaming trabaho. Tama. Hindi iyon pareho sa pagsasabi na babayaran ka namin sa susunod. Wala kayong pera? Umupa ako ng katulong para alagaan ang aso ko. Pero $20,000 iyon kada buwan. Nagsinungaling ka, inangkin mong sa iyo ang lugar. Hindi ganyan ang sinabi mo dati. Pinagkasakit mo ang aso niya. Dapat ikaw ang sumagot sa bayarin ng bet at gusto mo pa rin ng benepisyo? Tama. Hindi mo yan binanggit noong nagsinungaling ka. Ngayon baka nagkukunwari lang. Hindi ganyan ang sinabi mo dati. Tama. Baka may sakit na dati ang aso. At itinapon ni Ethan ang lahat ng bagahe natin. Bakit hindi ka nagsasalita tungkol sa kabayaran? Mahal, bitawan mo na. Nakatingin ang mga tao. Ayusin na natin ito ngayon para makapagpatuloy na tayo. Madaling magsalita. Saka nating isulat sa harap ng mga reporter at mga kapitbahay. Una, kailangan mong magbayad ng upa. Dahil may pinansyal kang problema, ang upa ay $1,000 bawat buwan. May karapatan akong pamahalaan ang ari-arian na ito. Pangalawa, magagawa ko ang aking tungkulin sa oras na gusto ko. Tama na. Pirmahan ang kasunduan. Saka kayo pwedeng manatili dito. Sige, napirmahan na ang kasunduan. Kalimutan na natin to. Babalik ako bukas. Gagawin natin ito ayon sa libro. Ethan, pasensya na. Oo, tama yan. Kasalanan ko ito. Dadalawin ko rin si Mochi. Tara, alis na tayo. Naku, nakakainis naman to. Ito. Lucas, tapos ka na. Ako naman? Hindi, David. $800 kada buwan para sa lugar na ito. Saan ka pa makakahanap ng ganon? Nasira ang ledger. Basang-basa ang headphones. At sira na ang camera. Para sa $800. Pumupunta ako dito para maging tagasalo ng galit mo? David, ano ba to? Sinasamantala mo ako, tapos ikakaila mo? Sinasamantala ka? Hindi mo yun sinabi nung una kang pumunta rito. Sabi mo masama siya na nangaapi sa'yo. Pero sa totoo lang, itong buong bahay ay kanya. Damn, ilang taon na akong nandito at hindi pa ako ganito napahiya. Oh, David. Magkakasama tayo dito. Pag-usapan natin ito. Hindi ko na uupahan to ngayon. Lucas, anak ka ng puta. Naglakas loob mo akong dayain hanggat nagpapatuloy ka sa negosyo dito. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Lumayas ka. Siya. Kakasend ko lang sa'yo. Oy, ano? Hindi mo pa binabayaran ang upa? Hang lugar na to? Ikaw ang nagmakaawa sa king lumipat dito. Kung hindi, hindi na ako mag-abala. At saka, sa'yo ba talaga itong bahay at naglakas loob ka akong singilin? Wala ka bang hiya? Simula nang tumira ako sa inyo.
Wala akong kahit isang magandang araw. Sophia, Ta. Kasalanan lahat ni Ethan at Mark. oh, pagke kang mayari, bakit ka pa nakatira sa bahay ng iba? Hoy, ikaw, baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Nag-aayos? Bakit ko pa ito binili? Para gawing museo? Ano? Bilisan mo. Teka, Hoy, halika, ilagay mo lahat dito. ilabas itong sofa. Anong ginagawa mo? Napakalinaw ng kasunduan. May karapatan akong gamitin ang bahay na ito. Simula ngayon, aayusin ko ito. Ma, ano ang magagawa natin? Ano magagawa natin? Ito. Simulan natin itong pader. Ang luma ay lipas na. Gibain at gawing muli. Kayo, ilipat nyo lahat ito doon. Durian, ang mahal nito. Binili mo pa? Ano ba? Ma, hindi ba gusto ni Sofia dati? Araw-araw niya itong binabanggit. Sawa na akong marinig. Ay, nako. Pinapahirapan ba niya tayo? Paano? Tigil. Tigil. Mrs. Miller, inaayos ko ang sarili kong bahay. Kompleto ang mga permiso. Legal na legal ito. Kung naaabala ka ng ingay, bakit hindi ka tumuloy sa hotel ng ilang araw? Nasaan ka? Anong problema, Mom? May inaasikaso ako sa labas. Anong klasing bagay? Nakakabaliw ng ingay. Bumalik ka na. Tawagan mo ang management. Hindi ito renovation. Sinisira nila ang lugar. Tangina. Talaga bang ginigiba ni Mark ang mga pader? 3 araw nang nangyayari ito. Umuwi ka na. Sige, tigilan mo ako. Darating na ako. Oy. May gagawin ba kayo o wala? Ang renovation sa itaas, umaga hanggang gabi. Hindi na kami makatira sa sarili naming bahay. Mr. Parker, ang ibig niyo bang sabihin ay 702? Pumunta na si Mr. Hayes at nagparehistro ng renovation ng maaga. Kumpleto naman lahat ng permiso. Ang oras ng trabaho ay sumusunod sa regulasyon. Ata ame, hanggang tanghali, at 2 hanggang 6 permitos. Wala namang mali doon. Sumusunod nga? Kaya dapat lang naming tiisin ang ingay? Bakit hindi kayo lumabas sa araw? Wala namang konstruksyon sa gabi, kaya hindi makakaistorbo sa pagtulog ninyo. Hindi ikaw. Ano pa bang gusto mo? Hintayin mo lang. Magrereklamo ako sa inyo. Hintayin mo lang. Ano? Ano ang sabi ng management? Ano ang sabi ng opisina ng property? Sabi nila, kumpleto raw ang papeles. At legal naman lahat, mula 8 a.m. hanggang tanghali at mula 2 hanggang 6 p.m. Yan ang sabi ng management. Kung nakakaistorbo sa atin ng ingay, lumabas daw kami sa araw at bumalik sa gabi. Anong klasing sagot yan? Paano kami mabubuhay sa araw? Ako. Hey, Sina. Si, para. Libre kita? Sa susunod. Sige. Ethan. Ethan! Ethan! Kailangan kitang kausapin. Ethan! Ethan! Mabilis maupahan ang mga lugar dito at ang laki ng diskwento. Matino ang kaibigan mo. Kumbinsido na ako sa kanya. Okay lang.
Nagbayad ako para sa kapayapaan ng isip ko. Salamat sa lahat ng tulong mo, Mark. Mas malaki ang damuhan dito at mas mabait ang mga kapitbahay. Kahit wala na sina mommy at daddy, lagi akong nandito habang lumalaki ka. Lucas, Sofia, lumabas kayo. Tumigil na ang trabaho dito. Walang renovation ngayon. Wala nang renovation? Matutulog na ako ng maayos. Alam ng Diyos kung ano ang pinagdaanan ko sa mga nakaraang araw. Sinabi ko sa'yo na hindi ito matitirahan. Pero pinilit mo pa ring manatili dito. Ano bang pinagsasabi mo? Nagpakahirap ako para makuha ang lugar na ito. Bakit hindi ako pwedeng tumira dito? Kung may gawin pa siyang iba, ibabagsak ko siya. Oh, wow. Di naman masama. Tapos na ang unang yugto. Iwan muna natin yan sa ngayon. Kung hindi sapat, gagawa pa tayo. Kumusta? Mas maluwag at maliwanag, di ba? Ilang araw na kayong maingay. Bukas weekend. Hindi na kayo magpapatuloy ng renovation, di ba? Oo, nababaliw na ako. Nananaginip ako ng drill tuwing gabi. Pabalik-balik ako buong gabi, hindi makatulog. Sasabog na ang ulo ko. Hindi na kayo magsasaayos ulit, di ba? Nakakamatay na. Mila, ito ang bahay ko. Nasa pangalan ko ang titulo. Pinirmahan ko ang renovation contract. Inupahan ko ang mga manggagawa. Pinapayagan kitang manatili dito. Sobra-sobrang generous na iyan. At ikaw? Sa halip, ikaw ang pumupuna sa bahay ko. Hindi ba iyan medyo unreasonable? Wait, Diretsuhin na natin. Tapos na ang renovation. Kailangan nang mag-assign ulit ng mga kwarto. Pumili ka ng isang kwarto. Ilipat mo lahat ng gamit mo. May plano ako para sa iba pa. Tig-isang kwarto? O isa para sa buong pamilya? Ang buong pamilya, siyempre. anong ibig mong sabihin? Ikaw? Ganoon karaming kwarto ang sa iyo? Adik ka ba sa pagsasabi sa akin kung ano ang gagawin sa bahay ko? Kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Sino ang may-ari ng bahay na ito? Isang oras. Pumili ng isang kwarto. Ilipat lahat ng gamit mo. Kailangan ko ang iba ngayong hapon. Isang oras. Kung hindi malinis sa oras na iyon, bawat isa sa inyo, itatapon ko kayong lahat. Ikaw. Mag-impake na, ngayon, yung mana iyon. Seryoso siya sa sinasabi niya. Kailangan nating gawin ang lahat ng sabihin niya. Anong klasing buhay ito? Anong magagawa natin? Siya ang may-ari ng bahay. Hindi ba sinabi mo na may kanegosyo ka? Bakit wala pa ring nangyayari sa loob ng 2 araw? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ka nawalan ng pera sa negosyo. Nandito ba tayo ngayon, hinahabol ng lahat? Pakinggan mo nga. Kumikita ka ng 2 o 3,000 kada buwan, pero kumakain ka pa rin ng durian. Hindi ba yon dahil sinusuportahan kita? Ngayong malas ako, nagrereklamo ka sa lahat. May iba ka na ba? Tama na, tigilan niyo na ang pag-aaway. Wala na tayong oras. Gusto ba talaga ninyo na itapon niya ang mga gamit natin? Bilisan niyo at mag-impake. Pasok, pasok. Sino yan? Tytext ko sa iyo ang Wi-Fi password. Shared ang kusina at banyo. Hati tayo sa utility bills.
Nandoon ang lugar mo. Ay, nako. Tinanong ka ni Mark, sino ito? Anong problema sa tenant ko? May problema ba? Hoy, paano mo basta-basta pinapaupahan ng bahay sa kung sino-sino? Nakatira pa dito ang buong pamilya ko. At pinapaupahan mo sa mga estranghero. Okay ba yan? Binili mo ba ang bahay na ito? Ibinigay mo ba sa akin? Wala sa dalawa. Bakit ka nag-aastang parang may karapatan ka? Ang mahalaga sa akin ngayon ay, kailan mo ako babayaran ng renta? Pasok, pasok. Halika. Oh, gusto? Maganda. Bakit yung tenant na si Mark ay may dinala na mukhang problema? Ma, hayaan mo sila. Hindi naman ito sa atin. Anong ibig mong sabihin, hindi sa atin? Nakatira pa tayo dito. Yung si Mark ay pinapasok ang isang pianista ngayon, tapos isang maskuladong lalaki. Siya mismo, pareho lang. Anong klasing mabait na lalaki siya? Ma, anong kinakatakot mo? Hindi tayo nagsisimula ng gulo o tumatakas. Sumusunod tayo sa batas. Wala tayong nilabag na batas. Ano ang magagawa nila sa atin? Tama na, Ma. Sa kanila naman ang bahay na ito. Wala na tayong pakialam doon. Dapat lumipat na lang tayo. Ma, ginagawa mong komplikado ang lahat. Saan tayo pupunta? Yung pangit na basement na dati natin? Para ba sa tao yon? At least walang tagas dito, kaya naman naming tumira dito kahit magsiksikan. Para kanino sa tingin mo ginagawa ko ito? Kayo dalawa ay nagtatry na magka-baby ngayong taon, at kapag dumating ang baby, titira ba kayo sa basement? Tama na, tama na, tama na. Tigilan niyo na ang away, honey. Tumatanda na si Mom. Hayaan mo na siyang magsalita. Halika, simulan ng mag-impake. Huwag kang umupo lang diyan. Alam mo ba kung anong oras na? 5:40. Alam mo bang 5:40 pa lang? Common area ito. Tulog pa ang lahat. Sabi mo common area ito. Nakakaabala ba ako sa'yo? Hindi ikaw. Kain na? Ma, bakit ang alat nito? Ibinuhos mo ba ang buong shaker? Nadulas ang kamay ko sa asin. Mula nang lumipat ang dalawang iyon, hindi ako nakatulog kahit sandali. Tuwing madaling araw, tumatalon-talon siya sa sala, at ang pianistang iyon tumutugtog hanggang hating gabi. Buhay pa ako at nagluluto para sa iyo ay himala na. Kain na? Sofia, pagkatapos ng trabaho mo, tulungan mo si Mom. Tumatanda na siya. Paano mo hindi? Lucas, sinabi mo mananatili lang tayo dito sandali, para lang makaraos. Sobra na ang kahihiyan natin. Sa araw-araw kong biyahe, tinitingnan ako ng mga kapitbahay na para akong magnanakaw. Si Mark, binabantayan tayo. Ano bang gusto mo? Hindi ba kita sinabihan? May ginagawa akong business deal. Hindi mo ba ito magawa para sa akin? At magtiis ka pa ng kaunti? Hindi ka pa tapos kumain. Masyado akong galit para kumain. Kain na. Hindi na naman.
Anong problema? Pwede bang tumigil ka? Buong araw nang tumutunog, hindi ka ba naiinis? Lahat naman. Pare, nagpipiano ako sa sarili kong kwarto. Anong pakialam mo? Pangit. Sobrang pangit. Para kang pumapatay ng manok. Baliw ka ba? Buwisit na Mark Stone, ni-renovate yung lugar. Inilip ang lahat ng mga taong ito. Tapos iniwan lang sila rito. Ibabalik ko siya. Makikita niya mismo kung anong klaseng basura ang pinarentahan niya. Kay na, Sino na naman yan? Magandang umaga, binata. Yung kahon sa tabi ng pinto. Hindi na kailangan, di ba? Kaya dinala ko sa loob. Hindi. Sino ka ba? Bago ako rito, dito ako nakatira. Frank, common area ang balkonaheng ito. Kung itatambak mo lahat ng gamit mo dito, paano magsasampay ang iba? Ay, sorry po. Pasensya na po. Medyo marami akong naipon kamakailan. Wala pa akong oras para ayusin. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko na ngayon. Teka, sandali. Yan ang tawag mong paglilinis? Itatambak lang lahat dito? Ilipat mo nga yan? Ma'am, tingnan po. Saan ko pa po ilalagay to? Huwag mag-alala po. Gagawin ko po bukas. Bukas po, sigurado. Wala talagang kwenta ang makipag-usap sa'yo. Anong nangyayari? Ma'am, Lucas, sawa na po ako. Tatawag na po ako ng pulis. Sino ang tumawag sa pulis? I need a... Ako po. Sir, sinisumbong ko siya. Ang lalaking iyon, si Mark Stone. Palagi siyang nagdadala ng mga istorbo sa bahay. Tingnan niyo ang ginawa nila sa bahay. Tingnan, marami pa. Sir, sa wakas, dumating na kayo. Naku, para akong nasa impyerno sa mga nagdaang araw. Muntik na akong maatake sa puso. Tingnan niyo ang mga dinadala niyang tao. Araw-araw kaming ginugulo. Matapat kaming pamilya at sumusunod sa batas. At tinutulak nila kami sa libingan. Sir, narito ang aking titulo, ang kontrata at patunay ng trabaho. Tingnan nyo. Akin ang bahay na ito. Nag-e-ehersisyo sila sa mga common area at nagpipiano. Wala namang masama doon, di ba? Normal na kontrata ito. Maayos ang lahat. Wala kaming batayan para pigilan sila. At saka, Mrs. Miller, kung naniniwala kayo na nilabag ang inyong mga karapatan, maaari kayong magdemanda. Pero sa ngayon, hindi lumabag si Mr. Stone sa batas. Sige. Tama. Sir, may isa pa. Ang pamilyang iyon ay sumasakop sa aking master bedroom. Sumang-ayon kami na mananatili sila ng ilang araw, pero mahigit 1 buwan na. Legal naman ang maningil ng renta, di ba? Tama po iyan, Mrs. Miller. Bakit kayo sumasakop sa bahay ng iba? Pero, espesyal na sitwasyon iyon. Sir, paano ang anak ko? Walang trabaho ang anak ko. Nawalan ako ng trabaho sa dating may-ari. Kami ang biktima dito. Paano kayo basta na lang aalis? GNN. Miller, naiintindihan ko ang sinasabi ninyo. Pero sa batas, wala siyang nilabag. At pinaghihinalaan kang sumasakop sa bahay ng iba. Sa teorya, maaari ka nilang kasuhan. Nasa iyo na ngayon iyon. Narinig mo ba yon? Legal na proseso. Pwede kang umalis. Pero bago ka umalis,
Ibigay mo ang bahay ngayon. Kung hindi mo kaya, lumipat ka kaagad. Hindi ako nagpapatakbo ng charity. Hindi kita papayagan dito ng libre. At tiisin ang ugali mo. Maghanda ng umalis. Mark, tungkol sa lahat ng nangyari, tungkol sa mga nangyayari. Salamat sa lahat. Tsaka, idinemanda ko si Clara Miller at ang pamilya niya. Wala iyon. Ang totoo, simula pa lang, hindi mo kayang magbigay ng 1 pulgada. Bigyan mo sila ng konti. At ituturing ka nilang madaling target. Patuloy silang manggigipit hanggang makuha nilang lahat. Kung ako ay kasing tigas ngayon, ang bahay ko sa probinsya hindi sana nasakop. Sige, aalis na ako. Kain tayo minsan. May renta pa akong kukunin. Hindi ba sinabi ko na bawal manigarilyo sa bahay? Oh, pasensya na. Pasensya. Isa lang naman. Isa lang. Sumusumpa ako. Hindi na ako maninigarilyo dito. Pangako. Ano yan? Ano na naman? Bumalik ka rito agad. Ano na naman? Makinig ka sa sarili mo. Makinig ka sa sarili mo. Yang piano, mula pa kaninang umaga, iyon at iyon lang. Paulit-ulit, sasabog na ang tenga ko. At iyang si Frank, sinabi ko sa kanya na bawal manigarilyo sa bahay. Pero nagsindi na naman siya. Sa tabi mismo ng mga damit na kakahugas ko lang. Sayang ang paghugas ko. Kumalma ka. Paano ba ako dapat kumalma? Malagkit ang sahig. May ihi sa upuan ng inidoro araw-araw. At iyong lalaking iyon. Araw-araw siyang naghahandstand sa sala. Muntik na akong masipa ng mga paa niya sa ulo. Ang ingay nila mula umaga hanggang gabi. At buong gabi hanggang madaling araw. Hindi man lang ako makapaglabas ng basura nang hindi nakikita ang mga mukha nila. Ito pa ba ang bahay ko? Umalis kayo ngayon din. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Oh, Sofia. Ano bang nangyari sa'yo? Alis. Alis na ako. Sofia, anong ginagawa mo? Ang ganda ng lugar na ito, nasa gitna ng syudad. Saan tayo makakahanap ng ganito kagandang lugar? Maganda? Ito ang tawag mo sa maganda. Naglaba ako ng mga damit na ito ng 4 na beses, pero amoy usok pa rin. Tuwing gumagamit ako ng banyo, natatakot ako, may naiwang bukas ang pinto. Kung hindi ito ingay. Iyon naman. Mula nang lumipat ako dito, wala akong kahit isang gabing maayos na tulog. Ito ang tawag mong magandang lugar. Ganoon din ang naisip ni Ethan noon. Tingnan mo kung ano ang itsura nito nang umalis siya. Pareho lang tayo. Hindi, mali iyon. Nang umalis siya, ang bahay lang ang marumi. Pero tayo, ano? Wala na tayong kahit anong dignidad. Sofia, wag mong sabihin iyan dahil galit ka lang. Kay Ethan ang bahay na ito. Binenta niya ito kay Mark. Ayaw na lang niya tayong makita. At nakatira tayo rito araw-araw, kasama ang lahat ng mga taong ito. Sa tingin mo, kumakapit pa ba ako sa lugar na ito? Tingnan mo. Mukha bang tahanan ito sa iyo? Sofia, teka, saan ka pupunta, Sofia? Ano ba ang sinabi mo sa akin noon? Sinabi mo na habang wala si Ethan, lilipat muna tayo ng ilang araw at magsasaya tayo, tapos aalis tayo kapag nakahanap na tayo ng lugar. Pero sa halip, tinawagan mo ang media at ipinakalat nila tayo sa internet. Ngayon, bawat kapitbahay sa kompleks na ito ay umiiwas sa atin. Sa paningin nila, mga tulisan tayo na nagnakaw ng bahay ng iba. Sofia, konting tiis na lang. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Makakahanap na ako ng lugar. Gaano ka na ba naghahanap?
At yung business deal na yun, natuloy ba? Paulit-ulit mo akong sinasabihan na magtiis, pero hanggang kailan ba ako magtitiis? Sofia, hindi ko sinasabi na tiisin mo ito. Ang ibig kong sabihin, bigyan mo pa ako ng 2 araw, okay? At pagkatapos ng 2 araw, isa pang 2 araw. Mula nang lumipat tayo, sinabi mo na aalis tayo sa loob ng ilang araw, at ngayon, tayo na ang katatawanan ng buong kompleks. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang gagawin natin ngayon? Saan tayo dapat tumira? Kahit saan, mas mabuti pa rito. Pinakamasama. Magdiborsyo tayo. Wag, Sofia, ikaw. Oh, Sofia! Anong ginagawa mo? Sofia, Sofia! Saan ka pupunta? Diborsyuhin ko si Lucas. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Pero hindi pa bumabalik si Lucas. Sofia! Oh, Lucas, Lucas! Lucas! Sagutin mo ang telepono. Ma, Sofia, pumayag na si Zach. Magkakatotoo na ang partnership. Sa 2 buwan pa, kapag dumating na ang pera, ilalabas ko kayong lahat ng may estilo. Oh, Ma, nasaan si Sofia? Ma, Saan ka pumunta? anong nangyari? Sobra na ako sa buhay na ito. Lucas. Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Magdiborsyo na tayo. Umalis siya. Habang hinihila niya ang maleta palabas, hindi man lang ako nilingon. Hindi siya napigilan ni nanay, walang pusong babae. Noong una siyang pumasok sa pamilyang ito, hindi namin siya ginawa ng masama, kahit noong wala kaming pera. Gusto ko lang. Bigyan kayo ng tirahan. Nanay, May ginawa ba kaming mali? ang laki ng lugar na ito, wala ang may-ari. Tawagan ko kaya si Lucas at si Sofia para dito ng ilang araw? Pwede silang magpahinga dito. Anak, mag-empake kayo ni Sofia. Dito ka muna sa mommy. Nakahanap si mommy ng magandang lugar para sa atin. Darating na. Oh, Lucas, Sofia! Tuloy kayo! Tuloy kayo! Inalam ko ito. Nag-abroad ang may-ari. Hindi babalik sa loob ng 3 buwan. Bumigay ang bubong ng lumang bahay natin, naalala mo? At nagsara rin ang maliit na tindahan ni Lucas. Kaya dito muna tayo, hanggang makahanap tayo ng mas maganda, saka tayo lilipat. Pero paano kung biglang bumalik ang may-ari, mommy? Huwag kang mag-alala. Lucas, Sofia, Mom, ano ba ang sinasabi mo? Hindi kayo pwedeng manatili sa basement na iyan. Tara, ilapag mo iyan at magtsaa tayo. Mahal ang tsaa na ito. Mag-relax lang kayo. Lulutuan kayo ni Mommy. Gusto kong makahanap ng magandang bahay para sa kanila, pero mali ang ginawa ko. Dapat tayong humingi ng tawad kay Sofia. Pero mas malaki ang utang natin kay Ethan.
Ma, wala na si Sofia. Tara na rin tayo. Ma, wag nang tumingin. Hindi ito ang bahay natin. Masyado tayong gahaman. Tara na. Ma, tigil na. Tara na. Ethan, Mark, Naayos na ang lugar. Narito ang mga susi. Yung pera, babayaran kita. At saka, ililipat namin ang titulo. salamat Mark. Huy, tama na. Tara na. Tara, pasyalan kita. Mr. Vance, tungkol po sa ni Clara Miller, maling pag-uugali habang naglilingkod sa inyong tahanan, nakumpirma po namin na siya ay tinanggal. At saka, narito po ang refund ng inyong service fee. Pakicheck po ito. Sa wakas, umuwi na tayo ulit.